ma-break mo yung cycle ng pagiging OFW, ma-break mo yung chain na poor now, rich later. Breaking the cycle. Parang gano'n. So, you break the cycle of OFW. Yeah, kasi nangyayari kasi kung ang magulang mo OFW, ang tendency mag-OFW ka rin, di ba? Sumpa ba yun? Hindi kasi, marami kasi, well, of course, pag, halimbawa, nag-change yung life nila somehow because of the parents pagiging OFW. Parang sometimes parang mas madali. Parang ang may feeling na mas madaling makaangat kung lumabas ka na lang ng Pilipinas. May ganon, no? Oo. Kaya nagkakaroon ng cycle. Parang minamana-mana. Parang tawag nga namin sa kanya, substitution strategy. Si nanay nag-abroad. May substitution yung anak. Ang anak ang magsasab. Kasi sa'yo pa ganun. Kasi di ba more on domestic helper kami. Okay. So, nyari, ako, ang nanay ko, ang kanyang pag nag-retire, yung pamilyang ito. No? May edad ng nanay. So, ako namang anak niya, ang pipitisyon niya, ang papalit doon. Tapos, hamang si nanay ay naandun sa kasamahan namin sa bahay at inaalagaan o kadalasan nasa home for the aged pag sa nasa ibang bansa. Nag-substitute na ako sa kanyang trabaho. Yun ang nangyayari. And we want na ma-break na siya. Yung cycle na OFW lang tayo. Tama. Dapat talaga mag-change. Dapat maging victorious. Now, maraming mga OFW na nag-take ng risk. Negosyante na sa ibang bansa. Yeah. Siguro kung 10 years, 12 years ago, kakunti talaga yung nagka-try. Maybe social media, malaki ang tulong. Empowerment ng mga napapanood sa TV. Pwede palang mag-business, pwede palang mag-invest. So marami na namang portion na gano'n na. Okay, maganda yung sinabi mo na OFW from pain to power. Ganda, no? Marami kang mga pinagdaanan. Turn your pain into power. Yan. Turn your pain into power. Yan ang title natin ngayon. Talaga ba? Yung iba naman, yung talagang gusto negosyante, turn your pain into pera. Kasi nag-negosyo. Yeah. Maganda rin. So, yun ang gusto mangyari. Yung transformation, yung perfect word na sinabi mo kanina, may transformation dapat sa OFW. Yun ang hinahanap nating nangyari. Transform nga po, di po ba ako? Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Sir, morning. Galing ka pa Baguio? Hindi, kagabi ako dumating. Okay. Gusto mo dun sa sofa? Ay, dun sa table? Para mas social. Ang pretty mo naman. Hindi mo po na-meet si Sophia? Nakita ko siya, pero nag-bloom siya mas Hindi ko nag-ayos. Ay, hindi ka ba nag-ayos? Akala ko hindi ka nag-ayos nun sa farm. Sobrang tinikuan. Honey Bengar. Lahat ng coffee Ito yung best na branch niya? Or all the branches ganito yung tsura? Ganito, itong most Instagrammable coffee shop sa buong Pilipinas. Wow. Ayan si Kuya. Hello. Ito yung mga na-imbak na. Wow. Ito ba yung dating tinawag mo sa akin? Sorry naman. Ito. Ayan. So, lalagay dito na lang. Dito lang. Para tayo. Ayan. Tapos mag-unboxing ba tayo? Grabe unboxing. Ito ang alam ko nagbibiyahe ka. Sige, masarap, sir. no? May honey, may nuts. Yan. Siya mga arad. Parang packet na energy booster. Wow. Yan. So, kung nagugutom ka at yan. May kutsara siya. Social nga siya. Thank you, sir. So, kanya may mga walnut. Yan. Sobrang babayat ang mga
resource person natin dito Talaga sa ba? Agri. OFW. OFW yan. Dito nilalagay ha. Apo. So order mo lang tayo para tayo makapag-breakfast. Okay, let's go. Let's go. Let's go guys. Pero ito is meron pa siyang upgraded. Yung Dear Joe. Ayaw. Sa kanila rin yun eh. Ang cute na. Cute. So power food to. Power food. Superfood ito ng mga Arab. Hello, oh. May ganun siya, oh. Galing, oh. Nakaganyan siya, oh. Premium. Oo, nakaganyan siya. Tapos, yun. May, ano ka na. Ito ay premium honey. Wow. Premium nuts. Parang dates. Parang ganun. Supplement niya yan. Pagka umaga, pwede mo kainin. Pagka empty stomach, sabi ng kaibigan ko, na 80. Pwede parang siya. Mukhang ano, iba't ibang uri ng nuts nakalagay, no? Tapos dates yung ano niya. Syrup, baka Binding syrup niya. to. No? Parang dates yung lasa ng syrup niya. Sarap. Sarap. Naalala niyo po si Sir Ringo Romero, yung may magandang farm resort sa Cavite na very religious yung dating. Nakamuntik nga ng paiyak. Naalala ko Napigilan ko lang. Sabi ng mga Naalala audience. ko ngayon. Sabi ng mga Tungkol sa audience, nanay. ay kinat niya. Kinat mo ba? Hindi mo pa Ayoko pang pinakita. i-reveal. That was last year yan, ano? Ang bilis ng panahon. No, nagka-throwback pala. Oh, condolence, sir. Condolence. Oo, kaya tila yan, no? Naman niya. November nga. Oh, kailan lang yun, diba? Oo. Nung after ng shoot natin. Yes. November nga ang kanyang anniversary. So, andito po tayo kasi si Sir Ringo, meron siya mga pasalubong sa atin. Kung At ano. oo, Unboxing ba? mag-unboxing ba tayo? Pwede naman. Before tayo Ayan. mag-discuss. Tignan po natin ang mga unboxing natin. Oh, excited. Pasko lang. Yung pala bote ng ketchup. Ketchup. Ay, naka-UFC. Ayan. Ah, may wine. Uy. I'm so blessed na sobrang babait ng mga resource Siyempre person natin naman, dito hindi sa ka Agri. Oh, ayan na. wow. Ayan. Yan ay Aperol. Ito po ay Ito ay galing sa Italy, no? Tinatawag ng aperitivo, ang kaya Aperol. Parang ito siyang, before ka mag-dinner, yung mga Italian, usually is lalabas muna ng mga 5 after ng office. So, iinom sila ng ito, may hinahaluan siya ng isang prosecco or wine, tapos isang slice ng orange. Yan ang nilagyan ng yelo, yun ang iniinom lang habang kumakain sila ng mga appetizer. Kaya sa aperitivo, kasi is aperto, binubuksan yung iyong tiyan para mas marami kang makain sa kan. Parang ito yung parang appetizing na moment. hindi pwede sa mga nagda-diet. Yan. Okay. Tapos ano pa? Ito naman, ito. Ayan. Okay, Siyempre, ito yung produkto ninyo? Yes. Ang ganda ng packaging po, oh. Kamusta pala ang inyong mushroom business? Tuloy-tuloy pa rin naman. Tuloy-tuloy. Tapos kumukuha na kami ng mushroom sa ibang producer. Oh, Kasi kulang. na. Oo, yan. Mushroom Okay. chicharon. Siyempre, talagang nga kabay Amadeo. In coffee, Yan. Pulbos ng kape tawag sa Amadeo yan. pulbos ng kape. Oo, yan. Okay. So, pang-brood to. Pang-brood, oo. Ito maganda. Ito pala. Tadan! Ayan. Dahil Wow! siya ay traveler. Oh. Ayan. So, may ka-partner ka. So, ito ay parang kapitera ng mga Italiano. Kapag ka ikaw ay magta-travel, tapos meron kang yung portable na akalan. So, ilalagay mo lang siya. Ito nabubuksan.
Tapos lalagyan mo ng tubig, tapos pulbos ng kape. Lalabas ito automatic yung coffee. Espresso. Coffee maker na portable. Oo. Na espresso ha. Yan, ganyan. Nespresso. Ayan, oh. Yan, ganyan. May direction naman siya. Ito. Nako, unsocial naman ang travel natin pag may ganito Ayan. tayo. Naalala ko kasi laging travel eh. At least kumain ka sa kape, pampagising. Nako, thank you so much. Ito naman, ayan. Siyempre, galing ako sa Vatican City. Oh. So, it's scented na rosary na mabango. Parang mabango siya. Blessed by Pwede ko bang i-share ito sa mga... Pwede naman. Sa'yo na yan, kaya you can share it. Ayan. Napabless na natin yan sa Vatican. Ano ba? Ito, siyempre. Ayan. Nako, may t-shirt pa. Oo. Wow! Ewan ko lang. Ay, naipon nga. Grabe, ang Kasya ba? ganda. Sinayos ko sa akin. Sorry. Kasya na yan, parang hindi nakikita yung sun. Siyempre, Ayan, ito, mga chicharon. Itong And mga of course, yung pasta. kinakain natin. Power nuts na ang tawag ng Thank you so much, Sir Ringo. See you, Say, na Grabe. taga-Cavite. Yan. Ayan. Okay. So, aside from the farm ni Sir Ringo, meron tayong update. Kakwentuhan tayo, ano ang latest sa'yo. Parang showbiz no? lang yun. So, iligpit lang muna natin. Oh, sige. Mas gusto ko yung, yung interview na cinematic. No? Dito sa proper. Tuturuan kita paano yung magkuha na. Ito. Magtimpla. Kung ayaw mo naman maging alcoholic siya, pwedeng Sprite or kahit na ano. Ayan. Napantay kami. Hindi nagbo-blur ng isa? Hindi naman. Sure ka? Opo. Ingan mo ng tubig. Alam, request mo kung pwedeng hinaan konti yung music. Baka kaya. Saglit lang to kasi baka wala tayong ma-ere. Ay, Copyright. no matter ba siya? Copyright. Strict to sa YouTube. Oo. Pwede? Ayan. Wow. Diba? Totally, tinanggal Oh, diba? niya. Ganda. Ngayon lang ako first time ako nakapasok ng Coffee Project. So, yun ang kanyang signature. Lahat ng Coffee Project ganitong setup. Instagrammable. Yung may Dear Joe naman siya. Ano ka pala ka sa Evia? Saan naman yan? Sa Danghari. Lapit po kasi. At talaga doon, lahat yun, 3,500 hectares ang tawag sa kanya, Villar City. Nilaunch namin siya 2 months ago. Andun yung Fort Pino, di ba? Ayun, Yun yung last social. ano yun? Yun yung social eh. Na, Sa loob ng Portofino, meron doong libang glass na simbahan. May glass house doon, coffee shop din. Doon laging si Manny Villar. Hindi pa kami nagtatagpo ng landas sa personal. Pero hinahanap na niya ako. Sabi ko, hindi, busy ako. Hindi. Nasa labas kasi kami nagkakataon. sabihin mo kay Sir, in due time. In due time. Ako pag nag-call, pinakamayaman tao sa Pilipinas. No? In Sobra. due time. Ayan, Sir Ringo. So, kagaya po ng sinabi ko kanina, andito tayo para kumustahin si Sir Ringo. Ano na mga updates, no? From a year ago, doon sa feature natin sa kanya sa Kabutihan Farm. Kabutihan Farm. So, sa career niya, no, aside from the farm, kukumustahin natin yung career niya, ano ng mga updates, at bakit tuloy-tuloy na travel siya ng travel around the world. Yan. Okay, sir. Good morning po, Kuya. Welcome back to me. Yes. So, ayan. Sa farm naman, i-update ko po kayo. Dati kasi is ginagawa ng swimming pool. Ewan ko lang nakita mo naman yung swimming pool. Yan, may swimming pool na po kami. Operational na siya. Yan. So, marami na nag-outing, family bonding. Plus, may accommodation na rin po. May accommodation na Oo, ko. may tulugan na. Pwede na kami matulog Pwede na kayong doon. matulog doon. Nag-overnight na. So, may 8 kaming room. Yung simpleng, ano yung backpackers, tapos may pang-family. Yun, meron na. Operational na rin po yun. Tapos, pinalaki na namin yung pavilion kasi may demand minsan pag may birthday. So, then, it can accommodate 100 packs. Marami kasi gusto magpakasal, garden wedding. Yun na. And then, ano ba bang meron na bago sa amin? Marami ng mga bulaklak ngayon doon kasi magpapasko. Kaya gusto namin maraming sunflower makulay. Yan. May chapel na naman natin. Nakita mo yung chapel na, di ba? May chapel na ba Oo, na? may chapel na doon sa kabila. Sa tabi ni Mama Mary. Yun, Punta ka na sa ba? taas. Ayan, oo, yan. Oo.
Ano ba yung updates? Yun, tuloy-tuloy pa rin ng restaurants. Tapos ay tuloy-tuloy pa rin ang aming Kabutihan Burger Drive, yung pamimigay ng burger. Yan. At kapatid ko ng isa ang tumutulong, tsaka yung bayo ko. Yan ang updates ngayon sa ating Kabutihan Farm. Okay. So, kumusta ang Kabutihan Farm? Kumikita na? Kumikita ang kabuhayan na? Oo naman. Oo naman po. Habang kumikita, tuloy-tuloy yung pagpapagawa, pag-e-expand. Kaya po may nagagasto sa pagpapagawa ng accommodation, napalaki ng pabilang kasi yung kinikita, doon pa namin. Ganun yata ang business no? Mga 3 to 5 years talagang invest ko. Yung kita, ipupundar. Ibabalik mo. Oo, ibabalik. Para at least mas paganda. At maganda doon, may corporate social responsibility ka pa. Yun nga lang. Recently, namigay tayo sa mga bata. 300 bata. Tapos ay dati naman, nung nag-registration ng, ano tawag doon, sa gobyerno, may registration ng mga senior citizen. Ni-update ang information. Nagbigay din tayo ng mga burgers. Yan. Tapos, nung last week, dumalaw naman ako sa pamilya ng mga scholars natin, sa mga nanay. Okay. Para kamustahin naman ng mga bata. Yun. Surprisingly, may college na pala kaming pinapaaral. Pinapaaral. Oo. Okay. Sir, OFW ka pa ba? Of course, pusong OFW po ako, hindi mawawala yun. Okay. Saan ka naka-base ngayon? Ako po kasi, nung nag-abroad, di ba, sa Italy po ako. So, naging residente ako ng Italy. Parang PR ang tawag nila, permanent residence. Okay. Kaya every now and then, nakakabalik ako sa Italia. So, doon ako ay residente, pero hindi na ako nangangamuhan. Yan. Kaya yung sabi niyo, ikot po ako ng ikot ngayon, nung ito yung pagbabago sa akin. Kasi, di ba ako kaya nakapagpundar ng farm, na naging part ako ng real estate company for past 10 years, no? So, yung kinikita ko doon, yung commissions, yan. Yun ang ipinundar ko sa farm. Yun ang pinadevelop. Tapos nakapagpundar din ng mga properties. Noong na-develop ko na yung farm, kasi for 2 years ako nag-stop para develop ang farm, nagkaroon ng panibagong opportunity. Yung isang real estate company. Pwede ko bang sabihin? Sabihin na natin. Total, sila naman ang pinakamayaman sa Pilipinas. Parang gusto kong sumama nga doon. Kaya pa ako na. Ayan, so nasa expansion stage kasi ang Vistaland. Okay. They put up a subsidiary company, Vistaland International Marketing. Okay. So nakamit ang aming landas through a pastor na kaibigan ko. Dating mentor ko naman siya before. Tapos yun, inintroduce ako sa company, nagbigay sila nagkaroon ng, siguro isang taon lang nagligawan. Okay. Kasi parang ayoko na. Bakit isang taon kang linigawan? Kasi masyado akong focus sa farm. Okay. Oo. Focus ako sa farm. Tapos, nung na-meet mo kami, kuya, nung napunta tayo sa farm, di ba nakita mo yung kapatid kong panganay, sa Pilea? Siya yung nag-handle. Diba? Tapos sabi ko, ay mukhang okay na ang farm ate. Sabi ko sa kanya, ay magbakasyon na rin kayo, mag-enjoy na rin kayo. Total naman, running na ang farm. Tapos sabi ko, total na may nag-o-offer na sa akin, no, na real estate. Dahil nga, kung meron kaming foundation, Kabutihan Foundation, na-register na siya sa SEC. So, para siyang legal na talagang foundation. So, bigla akong natakot kasi baka mamaya is hindi mapondohan ang foundation kung konti lang naman ang tumutulong sa atin, di po ba? So, dumating yung pagkakataon mag-handle ng international sales itong si Vistaland. So, sabi ko sa kapatid ko, a month before siya na maalam, babalik muna ako sa real estate para at least yung commissions na bibigay sa akin or provisions, yung kalahati, ilalagay na natin sa foundation. Okay. Para tuloy-tuloy yung pag-aaral ng mga bata. Tumulong man, ay add-on na lang yon. So, nag-agree kami nun. Sige, ganun na lang gagawin natin. Total, tapos na naman yung birth pains ng farm. Habang sila namang mag-asawa nag-e-enjoy. Yan. Sad to say, yan, kinuha na siya. Kaya parang yun ang pinanghawakan ko na itutuloy ko itong offer na to. Itong pagkakataon na to. So ayun, nagtugma yung aming plano. Kaya po, tinanggap ko na after a year. Okay. So anong ginagawa mo ngayon doon sa company, sa Vistaland? Okay. International, meaning? Pang-international level. No? Kasi nga OFW ako, kuya. OFW ako. Ewan ko lang, for some reason, yung OFW kasi merong nagbabind sa amin. Yung may connection ba? Okay. Na nakaka-relate ako sa pinagdaanan mo, especially sa pera, especially kapag pagod ka, na-abuse ka na physically. No? Parang yun ang connections namin. So, through my story, dahil nga, from dating wala naman ako talaga ako, as in zero. Isa sa
OFW na talagang nag-transform ang buhay. Ayan, perfect word talaga ang transformation. As in, parang transformation sa akin na wala akong napundar noon before ko namit ang real estate business. Wala akong napundar, wala akong ipon, wala akong investment. So, parang nagmadali ako ng time na yon. Until such time, nakapagpundar. To cut the story short, nagustuhan nila yung story ng isang OFW na posible pala na magkaroon ka ng... Kaya pala. Oo, kaya pala. So, parang gusto nilang makita na ang story ko ay maaaring maggawa ng story niya, maging story niya through campaign na ginagawa namin. Kaya ako pinapaikot sa iba-ibang lugar. So, I carry the story and then I share the opportunity of this talent. Kasi ang share ko lang naman kung ano yung meron ako, kung nangyari sa akin na nakapagpundar ako ng farm dahil sa real estate. Dahil meron kang property sa Ortigas, Makati, sa Alabang, sa Cebu. So, yung makinikita nito, naiipon mo, yun ang magpatidevelop mo sa farm. Parang gano'n na ang nangyari. So, gusto natin yung mga kababayan natin ay magsimula rin magpundar ng investment sa Pilipinas. Through real estate naman yung aming sinashare. Okay, so ngayon, saang lugar ka pumupunta-punta? Wow. So, dahil nga ako ay residente ng Europa, so may Schengen, di ba? May Schengen visa. So, nakakaikot po ako sa Spain, Madrid, and Barcelona, Paris, Italia, Roma, Milan, UK, napunta po ako ng UK, Switzerland, Belgium, napunta po tayo dyan. Tapos, Middle East, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Kuwait, Oman, yan po ako umiikot. Tapos, before ako umalis, pinapadaan po ako sa Brunei. Kung nasan po ang OFW, pinupuntahan mo namin. So lahat dyan, may kliyente ka? Mga lugar na yan? Pagka po may marami kasing mga OFW yung gustong mag-extra income. Okay. Yan, mangyari. Yan, I think yun yung perfect na hindi enough na makontento ka doon sa kinikita mo. Dapat may extra income talaga. Oo naman, kasi nga, sa Pilipinas lagi may extra gastos. Makaka-relate lahat ng OFW dyan sa extra gastos na yan. Para kasi lagi na lang, parang sa aming OFW, yung sweldo mo kasi hindi sumasapat kadalasan Kasi magbabayad ka ng renta sa abroad. Pagkain mo din doon, bills mo din doon. Tapos dito sa Pilipinas, ganun din. So, dalawang family, extended family. Yes. Tapos may emergency ka, tatawagan. Extra gastos nga, tatawagan. So, isa lang yung kasing source ng aming income dati no? So, maraming OFW yung naghahanap ng pangdagdag kita ba? Okay. At doon naman kami pumapasok. Na, kunyari, ikaw, nakita kita sa engineer, kunyari, sa Qatar or sa Dubai. So, kulang pa rin ang iyong kita. So, inaalok namin siyang maging parang referrer or marketing partner ng kumpanya. At kapag may kaibigan ka naghahanap ng bahay na dahil nga ready nang mag-settle yung pamilya. So, merong referral na binibigay, na commissions ang binibigay ang company. 60,000, 80,000, 100,000. So, pantulong sa kanya. Yun ang isa sa advantage kung bakit napakarami nating mga kababayang sumasama sa ating team. Okay, so madali lang ba yan para sa OFW mag-join or para maging part ng organization ninyo? Oo naman. Wala namang requirements, wala siyang hinahanap na diploma. Kasi nung nagsimula naman ako, wala mang hinahanap sa akin na nakapag-graduate ka ba, hindi. Nakapang bahay pa nga lang yata ako nung nakilala. So, ang mangyayari is, gusto mong mag-alok, tingnan mo lang kung anong kumpanya, tapos anong produkto, saan ba meron. Tapos yun na, sasabihin mo, ay, meron akong kaibigan. Yan, okay na, nakapag-alok ka na. So, may form na pinipirmahan. May pinipirmahan na form na ikaw ay partner, marketing partner ka ba, or promoter. Pagkatapos ay bibigay mo yung passport mo, syempre, para ikaw ikilala ng kumpanya. Tapos yung iyong income, diretso sa account mo. Kaya kinakailangan ng bank account sa Pilipinas. Diretso ng kasi na Philippine-based ang mother company. Kaya transfer lang sa kanyang account, papasok na yung kanyang komisyon. Tapos ay, syempre, kinakailangan ng TIN number. Kasi, syempre, may tax na ina-impose kasi nga Philippine company. So, isa more on legal siya na proseso na, di ba dati noon merong, magbenta ka sa akin, bibigyan kita. So, wala nang hindi ganun. na ganun. Tapos na tayo sa ganung, wala. So, professional na talaga ang pagbebenta ngayon. Yes. At saka the company itself, they protect their credibility kasi maraming maaaring mangyari na maging fly-by-night. Oo, parang gano'n. So, yun ang magandang na-improve na sa ating sistema. Sabi mo kanina, Ringo,
Sir Ringo, nung unang in-approach ka, ayaw mo. Kasi feeling mo, pagbebentahin ka na. Meron kasi mga developer kasi na galing ng Pilipinas, ikaw, papupuntahin ka sa Dubai, for example. So, may target ka. Tama ba? By hook or by crook, dapat may target ka. Or else, Tsugi ka. Ganun. Kasi, Tsugi ka. Sir, Kasi dahil nga may target ka, kinakailangan, binigyan kayo ng company. So, kinakailangan mo makabenta. Short, no? So, hinanap lang bebentahan. Okay. So, may possibility kasi na napupersa mong bumili isang tao dahil meron ka lang target. Hindi mo na siya nakukwalify, hindi mo na siya nasasabi. So, parang ayoko ng ganong setup. Kasi, as an OFW kasi, naramdaman ko yung parang hinog sa pilik. Yun, marami pong ganon. So, ayoko magbenta. Gusto ko lang po is, before ka bumili, ma-educate kita sa aspetong financial. Para long term, para mas malalim. Bon appetit. So, nung sabi ko, hindi ako magbenta, ayoko muna magbenta. Benta-benta lang siya, ayoko. So, kaya lumabas kami ng tawag namin is a campaign, no? Parang mission for kabayang OFW na maging victorious or kaya meron akong sigaw na victory to all bagong bayani. Okay. So before natin yung detalye ng campaign, so what make you decide to join? Ano yung turning point from ayaw mo, then paano ka na-convince na tama itong pupuntahan mo? Wow. Grabe naman. Pang Miss Universe na naman ang tanong. Pangalawa na itong tanong. Naalala ko dati, hindi naman yung Miss Universe na tanong. Ano ba yung tanong dati? Ano ba yung bilang OFW? Ano mga challenges na pinagdaanan? Okay, so this time, bakit ka nila na-convince? Unang-una sa personal na desisyon, dahil nga sa kapatid ko, at saka sa foundation. Okay. Yun yung pinaka-main target kasi namin, yung goal ng aming pamilya noon to sustain the foundation. To sustain. And to give honor to my sister. Okay. Pangalawa, na-convince ako dahil nung nawala po kasi ako dun sa past company, no, maraming shaker na kilalang mga OFW na nagchat-chat pa rin sa'yo, nagte-text pa rin, sir, namimiss na namin kayo, na-inspire po kami sa story nyo. Pati yung iyong video. Ang daming OFW doon, nakikita ko yung sa mga comments, nakaka-inspire, sana mas marami pang matulungan, ma-inspire. So parang ito yung nagbigay sa akin na baka meron ako isang purpose na mas makita ng mga OFW ang story ko na maaaring mabago din ang buhay nila. Okay. And then pangalawa is, sa business namang decision, siyempre, tingnan mo ko yung track record naman ng company, siyang pinakamayaman sa buong Pilipinas. Pangalawa is, they are aggressive enough to expand, no? Nag-meet yung need namin at saka yung need nila. Okay. So, parang nagkaroon kami ng, sakto tayo, swak na swak tayo sa kwan. And then, suddenly, nakita ko naman yung proyekto nila. Kasi kinakailangan mo siyempre mapapag-aralan kung meron mang proyekto o produkto na maaaring mag-swat sa budget ng isang OFW. Kadalasan kasi pamahalan rin ng property, kuya eh. So, nung nalaman ko, meron palang pang 8,000 pesos lang na bahay at lupa na hulog ng isang OFW. Meron palang 5,000 na hulog mo kada buwan. At meron palang pang mahal talaga, yung parang pang teleserye na mga investment. Meron ganun. So, nakita ko kaya pala siya kasama all. Di ba si Mr. Manny Villar? All TV, all home. Kasi all walks of life. All walks of life. Yung pala yun. Palang mission yan. Kaya pala from affordable hanggang sa pinakamahal, meron siyang produkto. Okay. So, So, lumalabas na para kang ambassador. Ganun ba? Wow. Hindi ka nagbebenta. Ikaw ay yung kwento mo as an OFW to inspire people, 'di ba? So ambassador ka, hindi ka hindi ka Excuse me. Ambassador ako. Asarap na ng feeling ko. Sana may ambassador yung OFW, no? Mayroong parang may ganun. Okay. Tama, term kasi kapag pupunta kami kasi sa Paris, may 30 o 50 mga kababayan natin, ma-attend doon. Hindi naman ako nag-aalok eh. Itinuturo ko yung bago sa mindset ko, paano mag-budget, paano ba panghalagahan,
mindset pala siya, hindi pala ang problema, no? Taking actions pala ang kinakailangan mong gawin, huwag yung decision na mali. So, it's a more on sharing yun, transformational story ang naibibigay ko sa kanila. Tapos na-encourage sila. That way, mas sustainable, ano? Hindi benta-benta lang. Hindi, kasi kung benta-benta lang, parang something short term, at pagka may, alam mo, pagka minsan may pinagdadaanan ng OFW, may emergency, may ganun. Kinuha niya, gini-give up yung investment nila. Yeah. They don't see it as a obligations or a responsibility na wag dapat itong i-give up mo. I-give up mo yung iba, wag lang ito. Kasi itong tutulong sa'yo in the future eh. Kapag hindi nabigyan ng doktrina, parang hindi na doktrinahan ang mindset, give up agad at tatanungan, sayang ang hinulog nila. Kaya sabi ko, kung hindi naman po kayo sigurado, wag naman kayong bumili. Sayang ang pera, pinaghirapan po nila yun eh. Anyway, sige. Later on, i-discuss natin yung lahat ito yung mga principles mo, no? Paano yung mga pag-correct na mindset. Mga learning na yan, Yes. i-discuss natin later on. But, balikan ko lang yung sinabi mo na campaign. Okay, may term ka kanina? Victory to all bagong bayani. Okay, can you discuss that, sir? Ay, kain ka lang, ha? Okay. Kaya ko ba kumain habang nagkukwento? Talent ko yan. Oo. So, ito, parang asin kamote talaga siya. Ito nga, pwede bang magmarites? Oh. Game. Favorite ko na rin yan. Dati hindi ako kumakain ng kamote. Oh. Nung nalaman kong favorite ito ni Mr. Manny Villar, ginusto ko na. Nagustuhan mo na dahil Ay, syempre, pinakamayamang tao sa buong Pilipinas. kamote. Every time siya kakain dito, ito in-order niya. Pag dumadalaw daw siya sa mga sa project, sa kwan, itong hinahanap niya, kamote or nilagang saging. Yan ang marites ha, ayon sa mga big bosses namin. Favorite niya yan. Kaya meron laging ganyan sa lahat ng coffee shop niya. Twist, ha? Ordinary kamote to parang cake. Talaga? Kaya ako competitive, kaya pati balat titirahin ko. Pati yung balat na ito ang nakakain. Para mas mayaman. Hindi ko alam pa paano niya nagawang nahulma. Oo nga eh. Minash niya ba yan? Minash Tapos muna nilagay nila, ulit? then binalik. So may labor din pala siya, no? Timpla. May timplado na siya. So ibig sabihin hindi sa plain kamote lang. Hindi. Okay. Going back dun sa Going yung back. campaign. Victory to all bagong bayani. Okay. Dahil nga mission-driven ang aming gustong design sa business, no, na hindi sa benta-bentahan lang. There's something dapat na meron akong parang battle cry or sigaw ng OFW na ito ang aking nilook forward. Na ito yung victory to all bagong bayani is naglalayo na araw-araw pagigising ka, kinakailangan maging victorious kang OFW. Dapat kinakailangan yung victory story mo, meron ka, dapat ganun. Kasi marami na rin ng OFW na uwi ng Pilipinas na nagiging victorious kasi nakapag-business na dito. Ikaw, napakarami mo ng mga OFW na feature, di ba, kuya? Na sa pains na meron sila doon, nagawa niyang, na-convert na yung pain into power dito sa Pilipinas, no? So, gusto nating mangyari, ganun din. Sa Victory Campaign, naglunsad kami ng mga seminars online na maaaring magbigay ng tamang informasyon sa mga kababayan natin. Meron kaming business trends, ang pangalan. Ito is ano yung mga business na patok sa Pilipinas. Katulad ng picture mo, marami gustong magkaroon ng yung cactus, ano tawag doon? Dragon fruit. Dragon fruit. Maganda palang business ang mushroom. Maganda palang business itong kambingan. So, meron kaming dinidiscuss na business trends kung ano yung mga patok na business sa Pilipinas. At tapos ay dinidiscuss din paano magsimulang magnegosyo. Paano magrehistro ng SEC, paano sa government, ano bang sole proprietorship, corporation. So, may ganun kaming isang module. Okay. Ito is umbrella ng Victory to All Bagong Bayani campaign. Okay. Pangalawa, meron kaming Let's Go Pinas. Ano yan? Siyempre, booming na kami ng Pilipinas, di po ba? Maraming kababayan kasi natin sa ibang bansa na parang feeling, wala naman pag-asa na sa Pilipinas, pangit ng Pilipinas, magulo ng Pilipinas. Pero sa data na meron kang pinag-aaralan, booming na pala tayo. Tayo number 1 na fastest growing economy sa buong mundo.
At maraming mga investor na pupunta rito sa Pilipinas kasi maganda yung nangyayari. Bata kasi yung ating populasyon. So maraming consumption, magandang GDP. So ito yung pinag-aaralan namin na 50 years from now, 50 or 30 years from now, magiging world class pa lang Pilipinas. Okay. Dahil sa napakabatang workforce. So pag nakikita nilang ganito yung impormasyon, na-empower silang mag-business at mag-invest. Kasi, sabi nga, people lie, numbers don't lie. Yeah. So, meron po kaming campaign na, Let's Go Pilipinas. Parang pinabalik namin na mahalin mo ang Pilipinas. Mag-pundar ka sa Pilipinas. And then, meron kaming Let's Take a Break. Ma-break mo yung cycle ng pagiging OFW. Ma-break mo yung chain na poor now, rich later. Breaking the cycle. Parang gano'n. So, you break the cycle of OFW. Yeah, kasi nangyayari kasi kung ang magulang mo OFW, ang tendency mag-OFW ka rin, di ba? Sumpa ba yun? Hindi kasi, marami kasing, well, of course, pag, halimbawa, nag-change yung life nila somehow because of the parents pagiging OFW. Parang sometimes parang mas madali. Parang ang feeling, may feeling na mas madaling makaangat kung lumabas ka na lang ng Pilipinas. May ganon, no? Oo. Kaya nagkakaroon ng cycle. Parang minamana-mana. Parang tawag nga namin sa kanya, substitution strategy. Si nanay nag-abroad. May substitution yung anak. Ang anak ang magsasab. Kasi sa'yo pa ganon. Kasi di ba more on domestic helper kami. Okay. So, nangyari, ako, ang nanay ko, ang kanyang pinagsindihan yung pamilyang ito. No? May edad ng nanay. So ako namang anak niya, ang pipetisyon niya, ang papalit doon. Tapos hamang si nanay ay naandun sa kasamahan namin sa bahay at inaalagaan o kadalasan nasa home for the aged pag sa nasa ibang bansa. Nag-substitute na ako sa kanyang trabaho. Yun ang nangyayari. And we want na ma-break na siya. Yung cycle na OFW lang tayo. Tama. Dapat talaga mag-change. Dapat maging victorious. Now, maraming mga OFW na nagtitake ng risk. Negosyante na sa ibang bansa. Yeah. Siguro kung 10 years, 12 years ago, kakunti talaga yung nagtatry. Maybe social media, malaking tulong. Empowerment ng mga napapanood sa TV. Pwede palang mag-business, pwede palang mag-invest. So marami na namang portion na gano'n na. Okay, maganda yung sinabi mo na OFW from pain to power. Ganda, no? Marami kang mga pinagdaanan. Pain to Turn your power. pain into power. Yan. Turn your pain into power. Yan ang title natin ngayon. Wow, talaga ba? Yung iba naman, yung talagang gusto negosyante, turn your pain into pera. Kasi nag-negosyo. Yeah. Maganda rin. So, yun ang gusto mangyari. Yung transformation, yung perfect word na sinabi mo kanina, may transformation dapat sa OFW. Yun ang hinahanap nating nangyari. Transform nga po, di po ba ako? Okay. Ano ang status ng iyong venture na to? Doing well naman. Doing well? Doing well. Lalong yung mayaman? Oo naman. Wow. Masaya dahil nga 6 months pa lang ako sa company. 6 months consistently pala. Talagang naging number 1 ng grupo namin. Oh, wow. Parang mula na yata nagsimula kami, yun ang nangyari. Ewan ko lang for some reasons. Marami talaga sigurong gustong umaksang income. Kaya maraming nag-join. At saka siguro yung after ng pandemic, kuya. Kasi di ba, for 2 years tayo may pandemic. Hindi nakakilos. Naubos yung savings. Yung emergency fund. So, parang may gutom factor yung mga OFW na kailangan ko mag-ipon, kailangan ko magkaroon ng business. So, ito na, nagtagpo na. Kapag sinasabi ko, meron tayong opportunity, mag-alo ka lang sa mga kaibigan mong nasa Amerika, nasa London, nasa ganito. Pero pwede. At ito palang maganda. Kahit nasa Pilipinas ka, pwede kang mag-alok. Pwede rin. Oo, dahil nga din sa online, sa internet na, may Zoom na, may platform na mga StreamYard. So, parang every 3 times a week may Zoom kami na seminar. So, ang attend na namin pagkataga Canada,
may US, may UK, Italy, Middle East. 2 session nga everyday. Asia at saka Europe na oras to cater them. So, maraming sumali, nagiging successful ang business. Okay. Dahil, dahil nga sa pandemic, kinakailangan magkikahiwalay na kayo sa bahay. Di ba dati uso sa studio unit 4 o 5 o 6 magkakasama. Ngayon, kinakailangan lang mayroong mindset na social distancing, dapat hindi masyadong maraming tao. Nagkaroon ng demand. Namamili naman kanya-kanyang sariling studio flats, sariling bahay. So may gano'n na. Parang na-realize din ng OFW, habang nasa ibang bansa ka, hindi every time malaki ang kita. Habang kumikita ka ngayon, mag-import ka, magpundar. For a time, nagbago yung kanilang mindset. Na sila nang nagtatanong, paano bumili, paano mag-invest. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.